Yan. Happy Mother's Day. Maligayang araw ng nanay. Nanay.
Magkakapatayan dahil sa pagkain? Di ba, iisip nung ilan, mauubos ang pagkain. Siyempre, pag walang energy, walang panggawa ng mga delata. Pag walang magpagawa ng delata at noodles, ano mangyari? Magkakaubusan ng pagkain. No? Kaya nga sabi ko, if you live in near the ocean, napakaganda. No? Nandun lahat. Tapos may solar ka lang, buhay ka na. Kasi mangingwit ka lang. Yung likod mo ay farm. Tapos yung harap, beach, ay dagat. Mangingisda ka, magpa-farming ka. That's the best way to live. Pero hindi. Pupuntahan ka doon ng mga gutom na. Diba? Ganun mangyari eh. Kaya nagpapanik na iba, no? Uncertainty talaga eh. Kailangan may baril sila. Kailangan mag-iipon sila ng maraming bigas. Nako, sinama nga ako sa isang GC ng Preppers Cavite Society, ganun. Ang pinaghahandaan nila yung the big one. Yung mga, basta nagpapanik sila lahat dun. Lahat kailangan mag-ipon, no? Nawala na yung ano. And we're all living in uncertainties and difficulties, no? And in moments like this, many ask, where can we find strength? No? Saan tayo hahanap ng lakas? How do we survive difficult times? Today, God gives us a powerful answer through something familiar and deeply personal. The love of a mother. Since it's a Mother's Day, kaya ang ating title ay tungkol sa ina. How the love of a mother will help us in these times of crisis. So, pipilitin natin, no? Kasi, pag-iisahin natin, it's Mother's Day, and then nasa crisis tayo, and then i-relate natin sa Diyos yan. Kasi lahat tayo bilang Kristiyano, kailangan relatable lahat sa Diyos. Amen? Amen. Kailangan pwede natin lahat na nangyayari sa buhay natin, i-relate natin sa Diyos para tulungan niya tayo. Because a mother's love reflects the heart of God. A mother comforts, no? A mother protects. A mother sacrifices. A mother keeps believing even when life becomes difficult. Di ba? And that is why God Himself said, yun yung topic verse natin ngayon, sa Isaiah 66:13, as a mother comforts her child, so I will comfort you, and you will be comforted over Jerusalem. Let us pray. Heavenly Father, God of Isaac, Jacob, and Abraham, the God of Moses and David, Lord, the most powerful God of all, the Alpha and the Omega. Lord, thank you, Lord, for this day. Thank you for the message, Lord God. Thank you for bringing us here safe and sound. Thank you for that you, Holy Spirit, be with us, be the speaker today, and guide us to this message. Which is mighty name pray. Amen. Unang-una, no? Paano ba? Paano natin mai-relate ang pagmamahal ng magulang sa Diyos during these times of crisis? Balik natin sa topic natin. How the love of a mother will help us in these times of crisis. Paano nga ba? No? Gagawin natin example ng mga nanay natin. And then the characters of the mothers, i-relate natin sa Diyos. Amen? Amen. Excited ba tayo ngayon? Yes. Dapat excited din lalo mga nanay. Amen. No? Amen! Amen! Magandang balita to kasi nanay kayo ang pag-uusapan ngayon. Sino mga nanay dito? Taas ang kamay. Amen. Mami Bating. Yan. Si Mami Bating, binati na naman ako ng isang linggo. Gumaganda katawan mo. Ako naman gumanon. Yan. Siya ang ko eh. Siya ang aking basehan. Pag sinabi niya tumataba ka, ayan, 1 week ako magda-diet, no? Kaya kung gusto niyo gumanda katawan niyo at ma-encourage kayo, lumapit kayo kay Mami Bating. Mami Bating, pa-assess nga ako. Check mo nga ako. Maputi ba ako ngayon? Maganda ba buhok ko? Siya ang magsasabi, katotohanan. Di ba? Kung hindi dahil kay Mami Bating, hindi ako nagpaganda ng katawan eh. Oo. Hindi sana umumbok ang... Pasensya na ito, ko ngayon kasi naaalala ko na nakaraan, sobrang init dito eh. No? Talagang pinagpawisan ako, pasensya na ha. Kaya, May, lagyan mo ko na sa aircon dyan. So, unang-una, a mother's love comforts in crisis. We'll talk about the love of Mary, the mother of Jesus. Sabi sa John 19:25, near the cross of Jesus stood his mother, no? His mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. Imagine you were Mary. Kung lalaki ka niya, imagine you were Mary. You're looking at Jesus Christ
Nakapato. Duguan. Maraming sugat. Yung pako sa kanya dito, bukas lahat yan hanggang doon sa ano ha. Nakikita mo, duguan yung anak mo. How would you feel? Pinagtatawanan? May mga umiiyak, pero may pinagtatawanan, sinisigawan. Yung iba kinakaawaan, pero yung iba kinatutuwa yung nangyayari. Because as if they know that Jesus is a criminal. Kasi katabi niya lahat kriminal, di ba? Si Estas at si Barabas. Di ba? So, akala nila, yung mga hindi nakakalam kay Jesus, kriminal to. Dapat lang yan. So, pinagtatawanan. Wow, how would you feel as a mother? Nung ikaw ang nagpalaki dyan, ikaw ang nagpadede, ikaw ang nag-alaga, lagi sinasabi ng nanay ko, hindi mo mapadapuan ng lamok. No? Ganon. And how would you feel? Kitang-kita mo yung anak mong ganon. How would you feel as a mother? Try to visualize. No? Mary stood at the cross. She could not remove the pain, but she stayed. She stayed. Nandun yung pait, yung sakit. But she stayed. Nandun lang siya. Masakit. No? Parang mga kaibigan niyo minsan na iniiwan kayo. Gusto niyo ba yun? No? Ano sasabihin no? Anak mo yun, bigla ka aalis. Diba? Ganyan tayo mga kaibigan. May mga kaibigan tayong ganyan minsan. No? Iiwan tayo pag nasa, crisis na. Diba? Wala nang titingin sa'yo. Pag nag-message ka, sinsong na lang. Diba? Hindi man na makapagsabi ng, sige, ipagpe-pray kita. Sinsog ka na lang pag humihingi ka na ng tulong. Ganyan. Kaya nga tayo, pahalagaan natin mga taong di tayo iniiwan no matter what. Kaya kung may mga kaibigan kayo, may it be bata, sino man yan, kung pinahahalagahan ng pagiging kaibigan ninyo, nandyan palagi in sickness and in health, through thick or thin. No? Kapag kaibigan nyo ganyan, pahalagahan ninyo at alagaan ninyo. Kasi hindi lahat ganun. No? Naiko-comfort ka, kagaya ng ginawa ni Mary. Kaya malalaman mo, tunay mong kaibigan pag dumaan ka sa krisis talaga. Totoo yun. Di ba? Naranasan nyo ba yun? Dumaan kayo, nagkautang kayo, kung ano pinagdaan yung problema, andyan, tagtad ang problema nyo, and then you have friends, you thought, were your friends, but they're not. Di ba? Masakit, di ba? Kaya nga ako, nagbawas ako ng kaibigan Kasi pag 365 ang kaibigan mo, at unique ang birthday ng bawat isang yan, kada araw sa isang taon, may birthday kang pinupuntahan. Di ba? Tapos, pag may nagsabay, magtatampo yung isa. Di ba? You don't need to keep a lot of friends. Mag-maintain lang kayo ng iilan. Yung totoo. Salain nyo na, kasi sayang oras nyo. May kilala ko I know someone who have tons of friends. No? Kilala namin parehas ni Herbie. And every night, nasa gimikan siya. Kasi birthday ng friends. Kailangan mong pagbigyan. You don't need to keep a lot of friends. Ako marami akong kilala, acquaintances, friends, pero yung close friends, iba yun. The one that you would somehow, paminsan-minsan, pag kapit tayo, papunta tayo sa ganyan. Yung matatawag mo at sasama agad. Kasi gusto kong kasama. Amen? Why would you keep a lot? If they don't value your time. Amen. Di ba? Kaya nga ang mga nanay natin, no matter, itong kagandahan sa mga magulang yung mga nanay natin, no matter what, hindi kayo iiwan yan. Kahit masama ang ugali mo, mamamatay kang tao, hindi ka iiwan ng nanay mo. No? Kami ngayon, mahilig kami manood ng FPJ, old movies. Kasi tapos na kami kay Robin at Sharon. Natapos namin mga lumang pelikula ni Robin, Baby Ama, ano ba ba? No? Bad Boy? Kahit ano ba? Natapos namin. At ang gaganda pala ng pelikula ni Sharon Cuneta. Natapos din namin. Kay FPJ era na kami ngayon. At itong napansin ko pag gumawa ng pelikula sa FPJ, 3 pages, 3 stories is pelikula. No? At minsan doon makikita mo, nanay. No?
Mahal yung anak kahit sige kriminal eh. Di ba? Binubugbog ng asawa, nakatingin lang yung nanay. Di ba? Pero nandun pa rin ang pag-aaruga ng nanay. Kaya nga no matter what, hindi kayo iiwan yan. Sabi ko nga, if they can just give the world to you, they will. Di ba? Kung kaya lang nila ibigay ang buong mundo. Kaya, hawakan niyo mga nanay niyo ngayon. Kung kaya lang ibigay ang buong mundo, ibibigay niyan sa iyo eh. Yan ang hindi alam ng mga ngayon, mga kabataan ngayon. Na ang nanay, iba yan. Lalo na yung makalumang nanay. Yung mga nanay ngayon, sobrang busy na eh. Yung mga makabagong ina ngayon, sobrang busy na. Ang dami nang ginagawa sa buhay. Pero yung mga kami mga 10 years ago, sobrang bata pa. Na mga 10 years ago ay mga 20 pa kami. Iba ang tingin namin sa pagiging isang magulang. Ang magulang responsibilidad dyan. Kung ano ka, yun din ang anak mo. Amen? Kaya nga, minsan, mag-iisip ka, hindi naman ako ganyan dati. Bakit ganyan itong anak ko ngayon? Di ba? Di ba? Kanino ito nagmana? Isisisi mo ngayon sa nanay. No, yung nanay, isisisihin naman sa'yo. Hindi, sa'yo nagmana yan. Batuhan ng sisi, no? But it's not, it's a lifetime struggle to be a mother. Lifetime. Hanggat buhay ka, kargo mo anak mo. Kahit humiwalay sa yan, kargo mo yan. Ganyan tayong mga Pilipino, hindi, not like in the US, where you have to live, 18 years old, you have to go. Go make your own life. But not in the Philippines. We're built different, we're oriented to be different, at iba yung pagpapatakbo natin sa pamilya. Dapat mahal natin yung mga anak natin. And God is like that. God is like that. God will never leave us in times of crisis. Nandun yung comfort. Di ba? Kasi yung presence natin napaka-importante. No? Just like God will show you His presence during times of crisis. Kaya bilang isang tao din, the presence, importante yun eh. Pag may kaibigan ka, show your presence lang. Just be there. Huwag kang, yan? May tawag dun eh. Ghosting, ba yun? Oo. Nandiyan ka lang, pag parang nawawala kang parang multo. Ganun daw ba yun? Di ba? Be a friend. Hindi plastic na isang kaibigan. Be a friend, be there. Kasi minsan ang presence, mayroong impact yun sa tao. Kaya nga pag may problema, we may not fix everything, but our presence, kapatid, but our presence can heal something. We may not fix everything pag may problema ang tao, but our presence can heal something. Amen? So, love, comfort, mahal tayo ng Panginoon, nandiyan ang Panginoon na palagi sa atin. Iko-comfort niya tayo. It could be, yung crisis ngayon, iba eh. Iba ngayon. Alam niyo yung COVID? COVID, you know that it will be finished in months, no? Alam mo matatapos. Ito parang walang katapusan eh. No? It's like, kaya na uncertainty. Kaya iba yung problema ngayon. Iba yung crisis ngayon. It's much like, we don't know kung buhay pa ba tayo bukas. Tapos may bago na namang virus ngayon, hantavirus. Ano ba yan? No? Nag-iimbento na lang sila ng katunog ng isang senator. Hantavirus. But God will be there for us. No? Tulad ng mga nanay natin. Amen? A mother's love trusts God beyond control. Who knows Jochebed? Jochebed is the mother of Moses, no? So, a mother's love, I will read the story in Exodus 2:3. So, if Exodus nandiyan si Moses. So, but when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of Nile. Etong story ni Moses, i-retell lang natin. Pharaoh, and alam naman natin that Joseph, napunta sila Joseph sa Egypt, no? When it was the reign of the Joseph in Egypt. So there was this uncertainty din, anxiety sa Pharaoh. Kasi sobrang dumami yung mga Israelita. Sobrang ang dami na nila, no? They fear of rebellion.
Natakot sila na baka magrebelde, dumami na. So anong ginawa nila? Pinapatay ang mga baby boy. No. Etong si Jochebed, which is the mother of Moses, no, anong ginawa niya? As a mother, she released her child into the river and trusted God with the outcome. Jochebed's faith helped Moses live. He was even made the nurse of the baby Moses. Alam niyo yung story noon? Alam niyo ba? Ganda-ganda yung story ni Moses eh. The parting of the Red Sea, yung 12 plagues. Sarap panoorin eh. You could witness, alam mo, napakadali nun eh. Yung, during that time, that will happen now. Talagang 12 plagues. Grabe. Eh talagang, ako bilang hari, titigil na ako, pero hindi eh. Those are miracles of God eh. Diba? The same boy was used by God to deliver Israel from Egypt. Yun na nga si Moses. Yang mga nanay natin ganyan yan. Kahit ano gagawin yan para mabigyan tayo ng magandang kinabukasan. Even if it seems everything is out of control. Di ba? Pinag-iisipan mo ngayon, ano kaya mangyayari dito sa anak ko? Sobrang pasaway sa akin. No? Lahat na lang ng problema binibigay sa akin. Pero ang Diyos kasi kahit out of control na yung anak mo, gagawa niya ng solusyon niya eh. No? Take it from me, I've been there than that. No? So, ang Diyos is more than that. He puts everything under control. No? Kaya yan si Moses. Kita nyo yung disenyo. Papatay na dapat yung batang yun eh. Nilagay sa basket. Kasi takot na yung nanay, 3 buwan niya nang tinatago si Moses eh. Baka makita nyo patayin. No? So, pinaanod niya. Nakuha ng queen. Ng queen. And then binigyan pa ng yaya. Yung yaya yung nanay. Napaganda pa. No? So Romans 8:28 na naman. Napaganda lahat. Di ba? Amen? So lagi nyo titingnan yung magandang aspeto ng mangyayari. Kaya nga sabi ko, itong nangyaring giyera sa Middle East, anong magandang nadulot nito? May isa eh. Napakalaki. And I know that God did this to be able for that to happen. Yung humiwalay ang UAE sa OPEC. You know, all petrol organization of petroleum exporting companies. So it's an organization of countries that exports oil. No. So itong UAE can produce much oil like kaya nilang tapatan Saudi Arabia, but then this OPEC is regulating them. No? So ngayon, nawala na siya sa OPEC, humiwalay na sila, pwede na sila mag-produce ngayon na mag-produce. Ano magiging effect niyan? Wala na, kaya nga eh. Yung OPEC na yan, when I was a college student, talagang tinanggihan ko yun, nagdebate ako dyan. Hindi dapat na ano yan kasi tataas ang presyo ng langis. Magpapababa yung langis. Yung nangyayari ngayon is just birth pain. No? Talagang mangyayari. Konting hirap lang. Pero pag ano yan, magiging maayos, mas mura pa. Baka bumalik ulit ng 40 ang diesel. Ganun ang forecast. So hindi siya babalik sa 60 na. 40 na ulit. Kasi may kalaban na. Marami nang hihiwalay eh. At may natutunugan natin, Kazakhstan will go out, will quit also. So, magandang news yan. Di ba? May nangyayari ganito. Pero, huwag lang sa Pilipinas mangyari yung bumbahan na yan. Kaya magbumbahan sila dyan. Pero importante doon, everything will work out for good for those who love God. Kaya yan yung lagi ko sinasabi. Mapapabuti pa tayo after this eh. Kaya tiyaga lang. Maghihintay tayo. And when you cannot hold on, learn to trust God more. Pag hindi mo na kaya mamawak sa problema, learn to trust God more. Kasi ang ating mga inay, kaya lapit lang tayo sa nanay natin. May problema tayo. Alam nyo, ang mga magulang natin, hindi lang nandyan yan to guide us and to raise us. No? If you listen to them, God talks to them. God talks to them. Kaya ang nanay ko, paminsan-minsan lang naman ako nakikinig sa nanay ko. Hindi. Pag nagsasabi, pinapakinggan ko yan, Ma, ano gusto mong topic sa Bible study natin? Holy Spirit. Holy Spirit, so be it. Kaya nung gabi, Holy Spirit ang title namin. I-discuss ko daw yung Holy Spirit.
Ano, pakinggan mo. Kasi, yan, ang mga yan, lagi nagdadasal. Nanay ko, alas 4 pa lang nagdadasal na yan. Tama ba? Amen. May nagdadasal ba sa inyo alas 4? Ay, mga kulto lang gumagawa talaga nun. Hindi. Nanay ko, maaga pa lang nagdadasal na yan. 5 o'clock pa lang. Ha? So, 3 o'clock pa lang nagdadasal na yan. And she prays for all of us. Even Rise Up Church, Pastor Roman, ako pinagdadasal ako niyan. Amen? So, pangatlo, a mother's love prays through the pain. This is the story of Hannah. Kanina yung story ni Jochebed, no? Sabi sa 1 Samuel 1:10, in her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. May mga Hannah ba ang pangalan dito? Si Hannah. Wala si Hannah eh. Kaya yung mga Hannah, mababait yan, may takot sa Diyos. Alam niyo, dumadaan din naman kami sa pagsubok. No? So, it's an everyday struggle. No? Lalo sa negosyo, sa relationship with mga bata. I remember when we had a problem with Hans, nung alam niya na nangyari kay Hans, no? So, nakita ko si Herbie nun eh. That's the only time na sobrang nakita ko si Herbie nun na stress. Aside from nung napickpocket siya sa Prague. No? Hindi mo maipinta mukha niya eh. No? That's the love of a mother. Nung nagka-problema kami kay Hans. Nakita ko yung pain. Nabasa ko yung pain. Kasi asawa ko yun, nalala ko yun eh. Lagi maaliwala sa mukha niya ni Herbie. Pero that time, hindi mo maipinta mukha niya kung masaya ba siya o taranta. Hindi. It's a mixture of feelings. And those are mothers, no? When you experience pain, kayo, nararamdaman ng mga nanay yan. Pag nasasaktan kayo, nararamdaman ng mga nanay yan. You have to bear that in mind, no? Kung hindi man kayo masyadong close ng mga magulang niyo sa nanay niyo, remember this. They feel the pain. They feel the pain, no? And alam niyo ba na mas mataas ang pain tolerance ng babae sa lalaki? Alam niyo ba yan? Kaya ang babae ginawang manganak. Kasi ang lalaki, mas madali kami masaktan. Imagine the story of Hannah. Gusto niya magkaanak. Gusto magkaanak ni Hannah. No? So, itong si Hannah may asawa. During ancient times, pag ikaw ay infertile or may fertility issues or baog, barren, para kang wala kang silbi sa lipunan. No? It's a source of misery, sadness, parang wala kang silbi sa... Kasi, ano bang... Kaya nga sabi, magpakarami kayo. Kukunti pa lang ng tao dati, di ba? So, magparami. So, allowed nga mag-asawa ng dalawa hanggang 10 kung kaya mo. Kung kaya mo sustentuhan. Itong si Hannah ay may asawang lalaki din. Yung anak niya, yung asawa niya, may anak. Doon sa bago ng isang asawa. So, huwag niyong legal dati yun. Kasi kakaunti pa lang naman sila, kailangan nila magparami agad-agad. No, ganun pala pag gusto mo, if you want, gusto mo dumami agad ang anak mo, mag-asawa ka ng marami. Ang mga lalaki naman, joke lang yun ha. So, ang baog dati, or may fertility issue ay malaking kahihiyan. It's a source of sadness talaga, misery and kahihiyan during that time. So, itong si Hannah, lagi niya iniiyak sa Diyos yan, gusto ko na magkaanak. Gusto ko na magkaanak. And what did he do? He made a pact with God. Nakipagkasundo sa Diyos. No? Anong ginawa niya? Inalay niya yung mga anak niya. Panginoon, pag ako ibigyan mo lang ng anak, lahat ng buhay ng mga anak ko yan, iaalay ko sa iyo. Ginawa niya gano'n. And who was the son of Hannah? Si Samuel. Kaya ito sa 1 Samuel yung binabasa natin. No? And who guided Samuel? And who was guided by Samuel? David. And isa pa. Sino? Saul. No? Saul and David. So, isa sa mga nag-advise kay Saul and David. No? So, inalay niya yung kanyang mga anak. Hannah turned her sorrow into prayer and God answered.
Ganyan ang mga nanay natin. Ang sandata ng ating mga inay panalangin. Lahat ba tayong mga magulang dito, nanay, nagdarasal? Yes. Tandaan nyo lalo pag nagkaanak kayo. Hindi pwedeng hindi kayo nagdadasal. No? Iba yung... It's a different thing if you're a mother and you're a parent and you have kids. No? You have to pray. Kasi otherwise you'll be stressful. Mapupuno ng stress ang buhay mo. Kasi wala kang kakampi, kundi sarili mo lang, asawa mo. Eh kung pasaway pa yung asawa mo, ay naku, wala na. Diba? So dapat ang parents, asawa, susuportahan din ng nanay. Tatay, nanay, magtutulong para palakihin ng anak. Yung iba nga isa lang ang anak, nagkakaproblema pa sila sa anak nila. Paano pa kaya yung mga 13, 9? Diba? And they're happily ever after sa loob ng bahay. Magulo, blag-blag ganyan. Magulo palagi yung bahay, marumi palagi yung bahay. The more, the merrier sila. Di ba? Nakakapagtaka yung ganun, di ba? Oo. Sa family namin, ganito naman. We experienced that. But it's a normal, no? But importante doon, you pray. No? You should be a praying mother. And you should be willing to bear the pain like Hannah. No? May mga sakit yan minsan. Sabi ko kay Herbie, eto na. May mga stages yung mga anak natin na yan eh. Nung maliit, titigan mo lang, di ba yung gano'n? Yung titigan mo lang, anak mo titigil na. Sana all, no? Si Kaki, kailangan ko pa sigawan. Hindi pwede titingnan mo lang gano'n. No? Hindi. Kailangan sigawan mo pa. Kailangan makikipag-deal ka pa. Oo, meron siya laging ano ngayon. May mga bata yun, laging may dahilan. No? Tama ba? Okay, mga anak dyan? Laging may dahilan eh. At laging mali ang magulang. Intindihin niyo naman ako. Diba? While we are juggling stress over our work, over our duties as business owners, over our duties as a citizen, bilang tao, while we're enduring the pain of mga araw-araw na problema sa buhay natin, the stress, puproblemahin mo yung iniisip niya. Diba? Saan ka lalapit if you have this pain already? Sa Diyos lamang. Kukwento mo lang sa asawa mo yan. Pero yung asawa mo, katulad ng mga napapanood sa pelikula. Yung anak mo, kausapin mo yan. Laging ganun eh. Laging sa lumang pelikula, yung asawa mo, kausapin mo yan. Yung anak mo, kausapin mo yan. Yan ang lagi. Ibabato mo yung responsibility mo. Kasi hindi mo na kaya. Kaya pag hindi na kaya ni Herbie, ayan, sabi mo yung anak mo, hindi mo na kaya. No? Kanya-kanya eh. That's inevitable. We live in an ever-changing world and change is inevitable. Araw-araw may pagbabago sa buhay natin. Technology changes. Lahat, marami nang nagbabago. No? If you would, kung manood ka nga ng mga FPJ, sobrang matatawa ka talaga eh. May telegrama pa nun eh. May beeper. Sino umabot sa beeper dito? Kapatid, sino umabot sa beeper? Hindi na namin nanabot yan eh. Hindi ka nagka-beeper? Denial ah. May telegrama ka pa, matatawa ka eh. Oo. Tapos yung mga suot, yung mga buhok, no? Magtataka ka, bakit ganun sila mag-namit dati, no? Pero ibang kabataan na yun. Iba talaga. Sobra. Sobrang advance sila. Actually, si Kaki mas marunong pa sa akin yun. Ang daming alam nun. Pag kinausap mo yan, yun lang tamad magsulat. Ayan. Di ba? Sobrang talino, pero tamad magsulat. Paano yun? Sinabihan pa yung nanay niya, bakit ka mag-aaral? Sinabihan pa yung nanay niya, bakit pa mag-aaral ng math? Si mami gumagamit ng calculator.
O, ano yung sasagot mo? As a parent, ano yung sasagot mo? Nangako eh. Ha? Matatawa ka na lang sa mga sinasabi. Bakit pag-aaral ng math? Eh si mami nagkakalculator lang. Oh. Tama naman. Tama naman. Di ba? Matatawa ka na lang, pero that's kids nowadays. And you have to bear with it. No? So kayong mga nanay, you have to bear the pain like Hannah did, no? So masakit man kay Hannah, but it turned their sorrow into prayer and God answered. At nagkaroon na siya ng isang anak, si Samuel. Because a praying heart can change a hopeless situation. Amen? Pag hopeless na yung sitwasyon, magdasal ka lang. Ito kasi marami. Alam nyo, meron nga akong kaibigan eh. Ito ang yaman nito. Pag nakita niyo yung bahay, 6 floors eh. Saan ka nakakita bahay, 6 floors? No? Tapos yung first floor niya, mapapagod ka kakaikot sa first floor pa lang. No? Tapos ang ganda ng bahay. Ganda ng bahay eh. Parang nasa hotel. Diba? And then he asked me, how do you do it? Paano nakakayanan ng problema? Ha? Sabi ko, pray ka lang kay Jesus. Oo nga no, yan siguro talaga hindi ko ginagawa. Wala siyang Panginoon sa buhay niya eh. Kahit sobrang yaman niya, 100 sasakyan. 6 floors ang... Could you imagine? 6 floors yung bahay. 500 square meter. 800 square meter. 6 floors. Imagine ninyo. Oh, itong Itong kitchen lang niya to. Kitchen niya lang to Ito kalaki. Kitchen niya lang yan. Sobrang laki ng bahay. Tapos ganda ng mga muebles, mga... Hindi ko na nga alam yung brand eh. Kasi, alam mo, TV, alam ko lang. Pero iba eh. Mga brand ng TV, mga microwave, iba na yung brand eh. Pang alta de sociedad na talaga. Pero pag nagtanong walang katahimikan sa puso niya. Alam mo, wala kang peace sa puso mo eh. Wala ka kasing Jesus. Akong dami kong problema eh. Pero may Jesus sa puso ko eh. Ngayon nga tumayo ko dito, may problema ako eh. Mabigat eh. But I can still preach. Kasi may kapayapaan sa puso ko. That no matter what happens, my praying heart can change a hopeless situation. Amen? Amen. Whatever happens. Kasi iiyak ko lang sa Diyos yan. Lalapit ako sa Diyos, hindi sa tao. Yes. Amen? Amen. A mother's love never gives up. Ito, kwento ng Canaanite woman. Sabi sa Matthew 15, 21 to 28, a mother's love never gives up. Leaving that place, Jesus withdrew from the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. He replied, it's not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Sabi ng babae, yes, it is, Lord. She said, even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Then Jesus said to her, ito yung maganda, Woman, you have great faith. Your request is granted, and her daughter was healed at that moment. These passages is a story of faith, persistency, and love of a woman, of a mother. No? So himay-himahin natin. May lumapit na kay Jesus na babae, Canaanite woman. Canaan at that time is not yet part of Israel. So sabi niya,
Lord, maawa ka naman sa akin. May sakit yung anak ko. Anong sagot ng ating Panginoon? Tinaboy ng mga disciples. So his disciples came to him and urged him, send her away. Ilayo mo, Panginoon. For she keep laging lumalapit sa atin eh. Ano sabi niya? Ano sabi niya doon sa babae? I was sent only to the lost sheep of Israel. Ano ang meaning nun? Ang priority kasi ni Jesus na mag-bless, i-bless, pagalingin ay yung mga taga-Israel muna, yung mga Jew. No? I was sent only to the lost sheep of Israel. No? And but the Lord, sabi niya, Lord, tulungan mo ako. Lumuhod sa kanya sa harap niya. Ano sabi ng ating Panginoon? Hindi kasi tama. It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Hindi kasi tama na kunin ko yung blessing na ibinibigay ko sa mga taga-Hudyo, sa Hudyo, at ibigay ko sa inyo ng mga taga-labas. Kasi it is not part of Israel eh. Hindi sa Jew. Sa Canaanite woman. No? Sabi niya, yes, it is Lord, sabi niya. Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Okay lang yan, Panginoon. Okay lang yan, Lord. Kahit lang yung mga mumo mo, kakainin ko yan. Kakainin namin yan para lang maambunan kami ng iyong blessing at grasya. Ano sabi ni Jesus? Woman, you have great faith. Magalingan mo ang iyong anak. No? She persisted until her daughter was healed. Makulit yung babae. Kaya mga babae, yan, mapapakinabangan din ang kakulitan ng mga babae sa mga ganyang pagkakataon. No? Ng mga nanay. She persisted. Kasi gusto niya gumaling yung anak niya eh. Ganyan ang mga nanay natin. Gagawin lahat. Gagawin lahat. Mapaayos lang tayo. Yung kami mga magkakapatid, lumalaki kami. Nakikita ko yung hirap ng nanay ko sa amin eh. So, actually gusto ko talaga siyang umatin ganyan eh. Kasi para talaga sa kanya to eh. Kasi nakita ko yung hirap niya. No? Bearing yung mag-aasawa ka ng isang parang hindi mo maintindihan eh. Kasi hindi rin siya naman talaga malapit sa Panginoon. No? Although nakakilala din, pero siya talaga yung malapit sa Panginoon. So, lumaki kami na talagang, alam niyo yung tinatawag na isang kahig santo ka. Pero yung kumakahig doon, nanay ko lang eh. Yung tatay ko puro pasawi talaga yung sobra. No? And kaya nga sabi ko, nung bata pa kami, kahit hindi ako, nararamdaman ko mahirap talaga kami, but we don't complain. Hindi kami nagko-complain eh, hindi kami basta kung anong hiyain ng nanay namin, nandun na kami. Kasi kikita namin yung hirap niya. Naglalabada dati yan. Kung ano pinapasok basta ano. Kuna na lang maging dancer yan eh. Ay, hindi nag-dancer. Lahat ginawa niyan. No? So, ito ang sinasabi ko, para sa mga magulang, nanay, na kayang gawin ang lahat para sa mga anak nila, saludo po ako sa inyo. No? Hindi kayo papayag na magutom mga anak ninyo. Hindi kayo papayag na walang maibiling damit dyan tuwing Pasko. Amen? Hindi kayo papayag na walang kakainin. Kasi kami magkakapatid, naranasan namin matulog na hindi kumakain. And I will never forget that. I always tell that to my kids. Imagine, the whole day, hindi kami kumain. Nakita ko yung hirap ng nanay ko. At kada maisip ko yun, thank you Lord. Kasi yung mga ganong pagkakataon, pinapatibay niya ang puso ko. Puso namin magkakapatid. The pain, no? Kaya if you have parents, gagawin na lahat para sa inyo. Kasi nakita ko eh, parang siya na lang talaga yung ano. Siya yung kumikilos eh. Wala. Tatay ko wala silbi. No? Problema lang binibigay sa amin. Uuwi yung lasing pa. Nag-taxi, wala pa masahay sa taxi, kami pa pagbabayarin. That's how,
But I've forgiven my dad. Sabi ko nga, lahat ng ito nangyari dahil to make us good. Good. Kasi inisip ko, paano kung kaya hindi magandang you would spoil your kids. No? Yan isang lesson sa akin for this 2025, 2026. Not to spoil my kids anymore. Kasi if you spoil them, hindi nila makita yung hirap. Maninibago sila when the time comes na paghirap na. Di ba? Amen? They will have a change of heart. Iba na. Hindi na siguro ako mahal ng nanay ko kasi hindi na ako binibigyan ng ganito. May change of heart na kasi nagpagano yung sitwasyon. Kasi formerly, before you were doing this, giving this, pero hindi mo na maibigay, that's the pain. That's the anxiety na nasa akin ngayon. So what's my lesson for now? I will stop spoiling my kids. They need to earn it. They need to work for it. Diba? Palapakan natin, Panginoon. Hindi kasagutan niya na na sabihin mo na mahirap ka dati. Tapos mahirap ka pa rin ngayon. No? Kapag wala kang Diyos sa buhay mo, mananatili kang mahirap. Otherwise, gumawa ka ng illegal. Amen? Pero pag may Diyos ka sa buhay mo, imposible Posible pahirapan ka ng Panginoon. True love is persistent. God's love is persistent. In these times of crisis, we need to be persistent in our faith like the Canaanite woman. Tulad ng nanay na yon. No? Kailangan maging persistent tayo ngayon. If you have dreams, if you want to become wealthy, if you want to go somewhere else, if you want to travel, if you want to have a business, if you want to move on to the corporate ladder, you have to work for it, you have to pray for it, you have to ask God for it. May ganun ganun lang yung design. Hindi natin kailangan pahirapan. Yan ang na-design sa buhay. True faith refuses to quit even when the answer is delayed. Totoo yan. No? Ang totoong pananampalataya sa Diyos, hindi ka magka-quit kahit matagal yung sagot. If you're praying for something, don't give up. Pray na pray. You work for it. No? Huwag naman pray, pero Lord, gusto ko magka-masteral sa pag-aaral ko. I pray for it. Pero hindi ka naman nag-aaral. You have to work for it. Pagplanuhan mo din, step by step, paano ka mag-aaral? Who will finance your studies? Amen? So may gagawa ka rin, kikilos ka rin, hindi puro dasal. Huwag kayong magkatulad ni Juan Tamad na naghihintay lang malaglag yung mansanas. Amen? Panglima, a mother's love believes God will provide. Ito storya ni the woman, ni Elijah. So this happens in 1 Kings during the reign of King Ahab and Queen Jezebel. This happened in 1 Kings 17 to 16. Basahin natin. Maganda to. Sometime later, brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him. Go at once to Sarephat in the region of Sidon and stay there. I have directed the widow there to supply you with food. Yun yung sinabi ng Diyos sa ating kay Elijah. So he went to Sarephat, itong si Elijah. When he came down to the town gate, a widow was gathering sticks. No? He called to her and asked, "Why would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?" As she was going to get it, he called, "And bring me please a piece of bread." Sabi naman ng babae, "As surely as the Lord your God lives," he replied, "I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat and die." Elijah said to her, "Don't be afraid. Go home, do as you have said, but first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. Then make something for yourself and your son,
For this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land. She went away and did as Elijah told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Elijah is one of the greatest, and if not the most powerful prophets in the Bible. No? So, at that time, in the reign of King Ahab and Queen Jezebel, there was great famine and drought. Kasi nagalit sa King Ahab at kay Jezebel. Because they were, sino sinasamba nila? Si Baal. Imbis na yung Diyos natin, si Baal. No? So, anong ginawa ng Panginoon? Nigyan niya ng tagtuyot. Famine, drought. Wala kang ma-harvest, kulang-kulang ang pagkain. So, sabi ng babae, anong sabi ni, nung maubos na, kasi nag-stay si sa malapit sa brook, yung parang river na maliit. Nagtuyot na rin yun. Anong ginabi? Pumunta ka doon sa Sarefat. May isang widow doon. Yun yung pinuntahan ni lapitan ni Elijah. Anong sabi ng babaeng ito? Sige, gagawan kita, bibigyan kita. Pero ito na yung huli namin. Pagkatapos ito, mamamatay na kami. Yung huli niya, kasi paubos na, willing niya pa rin ibigay sa tao ito. Amen? Willing niya pa rin sundin ng Panginoon. Amen? Parang yung sinasabi ko nga sa inyo, kwento namin kanina. No? Sobra. Pero pag nakikita ko, hindi pa malinaw at that age, bata pa kami. I'm not really, my mind is not yet awakened onto the fact na kung sino si Jesus, sino si God. Although we used to attend yung sa, there's this born again church na where we attend. Pero wala pa talaga yung relationship sa Diyos eh. Hindi ko pa siya masyadong kilala. I just know that He's Jesus. Siya yung sinasamba namin. Sisimba kami simbahan. Hindi pa nga alam yung pagkakaiba ng Roman Catholic and then born again Christianity. So sama na ako nasama. Pero hindi ko alam na, yun nga, hindi ko pa kilala ang Panginoon. Pero at that time, kung alam ko lang, kasi minsan, a lot of times, gumagawa ng solusyon ng Panginoon nun eh. Kasi alam ko nanay ko nun eh. Bukod sa nagsusumikap siya, nagdarasal siya eh. Nakikita ko yun. No? Yung Bible niya, makikita mo sira-sira na sa sobrang pagbabasa ng Biblia. Then maraming yun. Hina-highlight niya yun. No? So, alam ko na mahirap kami, pero hindi ko alam na, kung alam ko lang, mas mapapalapit pa ako sa Diyos eh. Di ba? Pero hindi pa at that time eh. Pero ang nanay ko, alam niya na yung Diyos na ang kumikilos sa buhay namin. Amen? Diyos na ang kumikilos. So even in lack, itong babaeng ito, kahit huli niya ng pagkain niya, ibibigay niya pa rin kay Elijah kasi gusto niya sumunod sa Panginoon. Amen? She obeyed and God multiplied her provision sa buhay niya at hindi na sila nagutom magpakailanman. Ang ating God works in our loss, not just in our abundance. Sometimes, para makita mo ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo, kikilos siya sa mga panahong krisis na at paubos na. No? At pag nagdasal ka, ayun, nahit mo ang solusyon. Magdadasal lang pala ako. Lalapit lang pala ako sa Diyos. Aasa lang pala ako sa panalangin. At awa ng Diyos, ibibigay niya na ang lahat. Amen? Hindi mo kailangan gumawa na mag-isip ng mga bagay na bawal, illegal. Magpakapuyat, mag-OT na mag-OT para magbiyaya ka ng Panginoon ng buhay na maayos. All you have to do, ask the Lord. Knock, and it will be open. Ask and it will be given to you. Amen? When everything is running out, God is just getting started, kapatid. When everything is running out, God is just getting started. Yun yung exciting
kung hindi mo pa alam yung sitwasyong yan, hindi mo pa napapagdaanan yan, you have to get to know that, experience that, for you to know yung goodness ng ating Panginoon. Kasi doon mo makikita, pag wala na pala, wala ka namang lapitan sa Diyos, ka na pala lalapit. Di ba? Dumating sa punto sa buhay ko, ang dami kong problema, inaayawan na ako ng mga tao, ultimo yung pamilya ko, pero sa Diyos ako lumapit, hindi ako binigo. Hindi ako binigo ng Panginoon. She answered my prayer. And until now, hanggang sa ng buhay ko, utang na loob ko ang buhay ko sa Panginoon. Amen? Dapat ganun din tayo. So yung nanay na yun, papakain niya lang sa anak niya, pero nakinig siya sa Panginoon eh. No? Huling-huli na yung barahan niya yun ng buhay niya, pero sige lang, Lord. When everything is running out, tandaan nyo, God is getting started, and those stories will make you realize, totoo yan. A mother's love reflects God's love in crisis, no? Sabi sa Romans 8:38-39, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor any else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Alam niyo sa mga pelikula, pag nanonood kayo pelikula, di ba? Ano ba yung role ng mga nanay? Yung binubugbog ng mga asawa, nabubuntis, nagluluto. No, pero walang masyadong emphasis sa kanila eh, no? Wala sa kanila yung ano, wala. May nakita ba kayong story ng nanay? Bibihira eh. Most of the time, lalaki bida. Di ba? Siya yung magsasalba ng pamilya. Siya yung... Pansinin niyo yan. I'm a movie addict. I watch a lot of movies. I watch a lot of series, no? I try to get the bits and bits of wisdom in sa mga napapanood ko eh. May mga ganun pa pala. If you would notice, parang walang masyadong role yung mga nanay. No? Parang ganun lang sila, no? Pero, but, in my opinion, a father may shape a child's direction. Tandaan niyo, but a mother often shapes the child's heart. Ha? And Christian character is first formed in the heart. Di ba? Tatay, yan ang magbibigyan ng direksyon sa buhay mo. Pero yung nanay mo, yan ang mag-uusugi sa puso mo kung ano ka bilang tao paglaki mo. And yung Christian character nagsisimula sa puso, alam niya yan. Hindi sa isipusipan yan, hindi sa gawa yan, kundi sa puso. Kasi yun ang magtuturo sa iyo kung paano mamahalin ng Diyos. Amen? So, importante ang pagmamahal ng magulang, ng nanay sa mga anak. No? And it reflects God's love. This is a reflection of God's unshakable love to us. Amen? At kahit anong mangyari, kahit sabihin nyo na ang Diyos hindi nyo nakikita, you don't believe in Him, hindi nyo maranasan, but still, ang Diyos lang ang pag-asa ng mundong ito, wala nang iba. Wala nang iba. Si Jesus lang ang pag-asa. Kaya nga marami excited ng mga seniors, mga dati pa na gusto nila nang makita ang pagbabalik ng Panginoon eh. Exciting yun eh. Kasi lahat na pinaniniwalaan natin bilang Kristiyano mangyayari na. Ayan na natin Panginoon, bababa na sa langit. Kasi ang sabi sa Biblia, kung paano siya nag-ascend sa langit, ganun din siyang bababa. Di ba, napaka-powerful yun? May mga cellphone tayo nun, baka binibideo na, Jesus oh. Di ba? Tapos isi-share natin sa social media. Tapos tamimi na yung mga Islam na yan, Muslim na yan, mga Buddhist na yan. Di ba? Kasi si Jesus nangyari na. Tama yung pininiwalaan natin all along. Tama yung pininiwalaan nila Moses, David, Aaron, kung sino pa man yung mga sinauna nating mga kapatid. Di ba? Exciting yun. Di ba ka nag-i-excite? Gagawin mo pa ng CapCut video. Di ba? Tapos popost mo sa wow, Jesus descending from heavens. Tapos magiging balita sa YouTube, TikTok, lahat. Di ba? Ang relief nun sa ating bilang mga Kristiyano, para kang
lahat ng anxiety mo, hindi mo pagkakapaniwala sa Diyos ay maliliwanagan na. Amen, di ba? Pero ano sabi ng Panginoon? Blessed are those who believe and not yet sin. Kaya tayong mga hindi pa natin nakikita yan, mas pinagpala tayo ng Panginoon. Amen? At kung kayo'y naniniwala. Ngayon, if a mother's love can endure crisis, how much more the love of God? Diyan na tayo nagtatapos. As usual, papaawit tayo. Swimming team, praise and worship team. Swimming team. May kukwento sana kasi ako sa pagtungkol sa pag-swimming, hindi ko na swimming team. So, in times of crisis, the love of a mother teaches us how to live. This stays present. Ang ating Diyos nandyan lang, even in pain. Ang ating ng Diyos na nahihirapan tayo, pero yung mga nanay natin, katuwang ng Diyos yan. Para tayong mga anak, maniwala tayo, mapagtagumpayan natin itong krisis na naranasan natin yan. We trust in God when things are beyond control. Amen? Magdadasal tayo, pray continually in every situation. You never give up. Sometimes, may mga delays sa mga pinagdadasal natin, but we never give up. No? And then believe God will provide even in lack. Above all, remember, the love of a mother reflects God's love, strong, faithful, and unshaken in any crisis. Tayo pula tayo lahat, mga kapatid. Yung pangatlo? Ay, yung huli ba? Yung pangatlo na lang. Pangatlo ba yan? Ay, ito tayo.